Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 5,915 subscribers. Thank you so much to all of you guys. No, I'm just very honored, okay, and grateful that you are subscribing to my channel. So, friends, if you are not yet subscribed to my channel, to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much and God bless you all. All right, so ngayon po ang pag-uusapan po natin today, okay, with regards to Pasig River. Okay, so ang title po natin dito ay hindi si Vico ang tunay na anak ng Pasig. No? Okay, ano lang naman po to, biruan lang naman, no? Pero anyhow, no, kahapon po nagpasinaya ang ating Pangulo ng kanyang proyekto, no, yung PBBM, no, Pasig Buhayin Muli, parang gano'n, no? I do not know ano nga yun, i-search ko lang po Pasig Rehabilitation. Ha, ano nga ba yun? Program. Yan. Pasig River Rehabilitation Program. Meron silang tawag parang PBBM ang ano Ayun, no? Ayan. Ayun, Pasig Bigyang Buhay Muli. Yan. Pasig Bigyang Buhay Muli. Okay, yan. Nandun sila no, DILG Secretary, nandun yung mga senators, nandun si Mayor Hani Lacuna. Okay? Halos lahat ng no, ng kumpanya na nandun po, no? Sa Manila po ginanap yan. Okay? Siguro, part by part, iimbitahan naman yung mga mayor, no? Pero, ang wala pong, si Abby, tama, si Abby Binay, wala din doon. Okay? Pero, ano po, no? Si Mayor Vico Soto ng Pasig City ay wala din po. Syempre, kapangalan, Pasig River, Pasig City. Kumbaga, gano'n, no? So, ang sabi po ni Pangulong Marcos ay siya ang tunay na anak ng Pasig, no? Yan. Kaya nga po ang titulo natin dito, hindi si Vico ang tunay na anak ng Pasig. So, pero yan, no? Sa Pasig naman, umaagos ang pag-asa. Okay? Alright, so nasaan ang pag-asa? Anyhow, Pasig City, no? Napakagandang lugar niyan dati, no? I mean, yung mga napagawa diyan dati, mga infrastructures diyan dati. Bilib na bilib ako diyan sa Pasig City in the past. Okay? Yung mga walkway, ganyan, no? Yung City Hall, no? Napakaganda ng City Hall na yan in the past. So, pinag-aralang mabuti yan, pinaganda, mataas, no? Mataas na City Hall, no? Ang daming plano diyan, yung tanghalang Pasigueño, yung market nila, no? Napakaganda. Hindi naman sinasabi ko napakaganda world class, no? Pero ibig sabihin, ang nagpatayo niyan, ang nag-improve niyan ay ang panahon ng mga Eusebio, no? Yan yung pamantasan ng lungsod ng Pasig. Okay? Yan. Mga Eusebio ang gumawa niyan. I mean, nagpasimuno, no? Talagang yung mga infrastructures na yan, talagang yan. Tapos yung yung vision ng mga Eusebio ay talagang ibig sabihin prevention ba, no? So maglakad kayo, bike city, magbabike kayo, ganyan, no? etc. no? Ngayon, nabago ang administrasyon, hindi ko naman sinasabing pero maganda rin naman, marami rin naman siya nagawa, no? Pero transparency purposes, siguro, ganyan po ang school of thoughts ng mga kabilang panig ng ganyan, no? Yung mga Dilawan, Tiklawan, ganyan, no? Yan, sila Mayor Vico Soto, Lenny Robredo, Cory Aquino, Noynoy Aquino, Trillanes, De Lima, mga ganyan, no? Mga, ang nila ganyan po ang nila siguro, kung makakatiis ka ng mga ilang taon, no, para for ayusin yung mga sistema, yung transparency purposes, alisin yung mga proyekto in the past na nakakabit, no, sa kalaban, ay pwede rin naman, no. Pero yun. Okay. Now, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos siya ang tunay na anak ng Pasig. Bakit niya po nasabi yun? Okay? Bakit niya po nasabi yun? Dahil nga po, no, matagal po sila tumira sa Malacanang. Okay? Bata pa siya, tumira na siya diyan, no? I do not know kung nakakalabas-labas siya diyan. Pero yan, no? Ano po siya past paper. So, na-witness niya
ang development. May development ba ang Pasig River, etc. No? Kasi ngayon, nagtatrabaho na siya sa Malacanang, ang tirahan niya po yung official residence, no. Hindi naman po pala sila sa Malacanang nakatira. Nakatira po sila dun sa mismong doon sa official residence wherein tatawid pa sila, no? Eh halos lahat naman yata 'yan, no? Halos lahat naman yata 'yan doon tumira, no? Cory Aquino, Fidel Ramos, sino pa ba? Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, si Duterte, na ngayon si Bongbong Marcos doon naman yata tumitira, no? So ayun, so hindi po ang opisina na lang po ang Malacanang ng Pangulo, hindi na po siya official residence. Pero in the past po yan, diyan po tumitira talaga ang mga pangulo ng Pilipinas. Okay? Kaya lang may multo daw dyan. Alright. So yun po yun ha. Kaya po siguro nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan, no? Na siya ang tunay na anak ng Pasig. So nirelate lang po natin ito, no, kay Vico Soto. Kasi nga po, yung Pasig River wherein binabaybay niya, no? Ano yan, no? Parang binabaybay niya yung Pasig River, ay Pasig City, no? Actually marami yan eh. Manila, Makati, Pasig City, okay? May bandang ano pa yata yan, no? Pateros, hanggang Laguna yata yung Pasig River eh, kasi daluyan yan. So parang Manila Bay, no? Manila Bay and Laguna Divide. Parang ano yan eh, no? Yung tugtungan yan eh, no? Tapos yung mga ano niya, yung Pasig River na yan, may mga estero yan, no? Okay? Ngayon, dumudumi yan dahil sa mga factory at saka sa mga ano, um, mga marginalized sector, no? Marginalized sector na nandun sa Pasig City, ay Pasig River na yan. Yung mga gobyerno, local government units, parang sa matagal na panahon, parang hindi naman na. Pero in fairness naman sa mga mayors, no? Yan, sa Manila, gumaganda naman, no? Pinapaganda naman as much as they can, no? Yung Makati City, yan, maganda ang serbisyo. Yan, ay, tumatakbo rin po pala sa Taguig yan, no? Kasi may part na, ano, Taguig, no? Yung area na yan, no? So, tawag dito, Manila, Makati, Taguig, yung Pasig, no? Yan, mga yan, Pateros, hanggang Laguna yan eh. Laguna yan if I'm not mistaken. Kaya ano, no, maganda rin dapat may proyekto diyan, no? Pwedeng ano, no, pwedeng isang daan yan, no? Patungan ng daan. Tapos or yung Pasig Ferry ay talagang pagandahin, no? At saka dapat si Mayor Vico ay ma-attend sa mga ganito, no? Di ko alam kung imbitado ba siya. Pero in the past election kasi ay talagang Pasig City ay against sa PBM presidency. Okay? And then Sara presidency. Kaya nga nagkaroon ng kandidato yan eh, no? Si BBM at saka si Sara Duterte sa Pasig City. Okay? Pero malakas to eh. Malakas to si Mayor Vico, no? Gwapo eh. At saka ano talaga, malakas siya, no? Talagang bata, gwapo. Tapos yung pangako niya, no? Pangako niyang transparency, patok na sa kabataan, no? Pero hindi ko lang alam sa mga matatanda kasi nakita naman nila, no? Nakita naman nila ang mga pinatayo ng mga Eusebio, ang improvement na ginawa ng mga Eusebio sa Pasig City. Kaya lang syempre may mga issues na involve sa kanila. Pero hindi naman napatunayan po yung mga yun eh, no? Ayan, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman, no? Salamat ng marami and God bless you all.